ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Bagyong Basyang anana sa Philippine Area of Responsibility. Ginalantaw nga unang maglandfall sa Surigao del Sur. Mayor sa Barobo, Surigao del Sur ug bodyguard. Samdan human gi-ambush ang sakyanan niini sa mga armadong sospek. Halos 1,000 kakabalayan nasunog sa Bungaw, Tawi-Tawi. Problema sa linya sa kuryente, gitudlong hinungdan sa sunog. Babaeng bisita sa Davao City nga ginapasakitan sa iyang karelasyon nga langyaw, girespondihan sa kapulisan. Sospek, gipangita human nakasibat. Philippine Red Cross aminado sa taas nga demand sa dugo sa General Santos City. Busa PRC, giawhag ang publiko nga musalmot sa Kapuso Bloodletting Day karong Biyernes, Pebrero 6. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Misulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Basyang, ang ikalawang bagyo karong 2026. Ulahing nasiplatan ang sentro sa bagyo sa gilayong 735 km sidlakan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Naglihok kini pa southwest sa gipaspason nga 15 km per hour. Sa latest bulletin sa pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa Surigao del Sur. Eastern portion sa Surigao del Norte, lakip Siargao ug Bukas Grande Islands. Sumala sa pag-asa, ugma sa gabii o Biyernes sa kadlawon posibleng maglandfall ang Bagyong Basyang sa Eastern Mindanao. Mutabok kini sa Northeastern Mindanao, lakip sa Central ug Western Visayas. Una tumbukon ang Palawan sa mga musunod nga adlaw. Gawa sa trough o extension sa Bagyong Basyang, makaapekto sab sa nasud ang amihan. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Caraga, Northern Mindanao ug Davao Region. Busa, mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Kaganinang buntag misulod sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Basyang ug ginatumbok niini karon ang Surigao del Sur. Philippine Coast Guard, dunay pahimangno karong dunay pagdaot sa panahon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sana sumala sa pag-asa nga ginatumbok sa bagyo ang Surigao del Sur. Tungod niini nga weather disturbance, makasinati og mapanganuron nga kalangitan ingon man pag-ulan ang nakumbahin sa Mindanao. Atong sayron. Pasado alas 8 kaganihang buntag dihang misulod sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Basyang nga parayong ginamonitor sa pag-asa. Ginatumbok niini ang Surigao del Sur ug posibleng mukusog pa ug mahimong tropical storm category. Una maglandfall kadlaw sa Biyernes, February 6. Ang iyang forecast track is Caraga region ang iyang possible landfall. In Hinatuan or in Surigao del Sur. Sa karon ang mga munisipyo o southern portion of Surigao del Sur naa karon sa tropical cyclone wind signal number 1 as of 4 o'clock kanihang buntag. Magdala kini og mapanganuron nga kalangitan og pag-uwan sa daghang bahin sa Mindanao. Nakaapekto matud pa ang amihan sa dagan sa bagyo nga maoy mutulak niini paubos. Tungod sa amihan, bugnaw ang panahon unya karon kay peak naman karon sa amihan January, February mao man ay ato ang pinakabugnaw nga buwan. Then na ay high pressure sa taas, so ang mga bagyo dili nakasaka kay itulak sa hanging amihan nga bugnaw, so niara siya sa ubos mostly ang iyang track. Giabisuhan ang publiko nga mag-igmat ilabi na ang mga mulawig sa kadagatan nga magbinantayon ug kanunay mutuman sa travel advisory nga ipagula aron masiguro ang kaluwasan taliwala sa pagdaot sa panahon. I would like to remind the public, especially our mga seagoing mga kababayan
na not to venture into the seas during unfavorable weather conditions. Kinahanglan sab daw nga seryosohon ang pagsuwat sa pangalan sa manifesto. There are other personalities na tinitake into a joke lang nila. Hindi po nila pangalan ang nilalagay. Iba-iba po ang nilalagay nila na pangalan. Kailangan po natin ang inyong identity para po sa mga pagkakataong hindi po kanais-nais. Meron po tayong hahanapin. Alam po natin ang ilan ang ating hahanapin at sino ang ating mga hahanapin. Always follow regulations. Huwag na po tayong maghanap pa ng ibang paraan upang makalusot. Sara, base sa weather bulletin no, sa pag-asa, gipailaw na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Surigao del Sur, eastern portion sa Surigao del Norte, lakip na ang Siargao, Bukas Grande Islands. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Samdan ang mayor sa Barobo, Surigao del Sur ug bodyguard niini human gi-ambush sa mga armadong lalaki ang ilang sakyanan kagahapon sa hapon. Ani ang dugang detalye? Mao kini ang van nga gisakyan ni Mayor Ronnie Martizano sa Barobo, Surigao del Sur. Tadtad kini sa bala human giharangan og laing sakyanan kung asa sakay ang mga armadong sospek o gipaarakan ang sakyanan sa mayor sa Barangay Dughan sa Barobo banda alas 4:10 Martes sa hapon. Namaniobra pa sa driver ang van nga gisakyan sa mayor ug nalampasan ang nang-ambush kanila. Bisan og gipaulanan na og bala ang ilang sakyanan. Samdan ang mayor nga daling gidala sa ospital. Naigo kini sa iyang abaga. Hinuon luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Luwas na sab ang bodyguard niini nga si Private First Class Kevin Mark Claridad nga naigo sa iyang likod. Pauli na unta ni atong tungura si Mayor Martizano gikan sa usa ka meeting uban ang laing mga sakay dihang gibanhigan sa mga armado. Personal nga gibisita ni Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado ang Regional Director sa Police Regional Office 13 ang mayor sa ospital. Gilayong gimando sa opisyal kang Police Colonel Lawrence Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office, ang pagmugna sa Special Investigation Task Group kon SITG Martizano alang sa paspas nga paggukod sa mga sospek. Usa sa ginalantaw nga motibo ang kampanya sa mayor batok illegal mining sa ilang lugar. Padayon ang investigasyon ug hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga sospek ug anaa sa likod niini. Ginakuhaan pa og pahayag ang mayor kalabot sa insidente. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Nagpaabot na lang sa resulta sa DNA analysis ang otoridad aron masuta kung kinsa ang duha ka patayng lawas nga na-recover gikan sa nawala nga MBCA Amehara sa Davao Gulf. Samtang gipaniguro sab sa otoridad ang padayon nga pagpangita sa siyang pang missing sa ginapahigayon karon nga search and retrieval operation. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sumala sa Medical Legal Officer sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office o SEMRO nga mao'y nagkasa sa post-mortem examination sa unom ka mga patayng lawas nga nakita nga sakay sa nawalang motor bangka Amehara. Duha na lang ang wala pa na ilhan hangtod karon. Busa, magpaabot pa sila ug ang mga pamilya sa resulta sa DNA analysis. However, 2 remained unidentified and currently they are, one is placed in a body freezer and the other one is temporarily buried at public cemetery. So we are awaiting for DNA analysis result to conclude the identification of the human remains. Ang nag-inusarang survivor nga si Christopher Bulig, ana-ana sa iyang pamilya sa Talikod Island sa Samal, Davao del Norte ug parayon nga ginhatagan og psychosocial interventions. Dungan sa pagpaabot ug pasubo sa mga nahibiling kabanay, dihang gideklara na sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang pag-shift ngadto sa search and retrieval ang operasyon sa mga otoridad. Ang pagsiguro nga magpadayon ang pagpangita sa siyampa ka mga missing nga sakay. To manage also the expectations of the families that during search and retrieval, our probability of recovering survival or survivors is close to none na talaga. And we want to assure you that we will continue our efforts to locate and recover the remains of the passengers and crew
ensuring the utmost respect and dignity. Rest assured na yung NPEM tuloy pa rin yung support sa pag-provide ng mga assets. So, hindi naman, simula umpisa, hindi naman natigil yon. Nakatutok matud pa sila karon sa pag-recover sa vessel, passenger o crew sa maong nawalang bangka. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Misa ka na sa 45 ang ihap sa mga namatay sa pagkaunlod sa MV Trisha Kirsten 3 sa kadagatan sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Kinihuman na recover ang duha pa kapatayng lawas kaganinang buntag. Sumala sa Philippine Coast Guard sa Basilan, nakita nila ang mga patayng lawas sa dagat nga sakop sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Gibira nila kini og dalahon sa Zamboanga City. Wala pa nailhan sa otoridad ang mga patayng lawas. Ana sa 316 ang survivor sa trahedyang nahitabo niadtong January 26. Kagahapon gikumpirma sa PCG nga dulsab sa Baluk-Baluk Island napalgan sa mga diver ang naunlod nga Roro vessel. Padayon ang operasyon sa PCG sa lugar. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Karong gipailaw na sa signal number 1 ang Surigao del Sur tungod sa Tropical Depression Bashang. Atong siron ang ginahimong pagpangandam sa probinsya, pinaagi sa live report ni James Paulo Yap nga manukad sa Hinatuan, Surigao del Sur. James? Sara, wala pa mabati dinhi sa Hinatuan, Surigao del Sur ang epekto sa nagkaduol nga bagyong Bashang apan bisan pa man niana nagpatuman gihapon og preemptive evacuation ang 5 ka mga island barangays dinhi sa maong munisipyo. Tibok adlaw nga dagom ang kalangitan sa dakong bahin sa Surigao del Sur, ilabi na dinhi sa munisipyo sa Hinatuan karong adlaw. Walay na sinati nga mga pag-ulan sa lugar taliwala sa nagkaduol nga bagyong Bashang. Wala pa'y nabating epekto niini sa maong lugar. Apan sumala sa pag-asa, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa southern portion sa Surigao del Sur. Lakip na ang Hinatuan, Bislig, Lianga, Lingig, Kagwait, Marihatag, San Agustin ug Barobo. Apan bisan wala pa epekto ang bagyong Bashang sa lugar, 5 ka mga island barangays na ang nagpatuman og preemptive evacuation sumala sa Emergency Operations Center. Anaasab kuno sa 500 hangtod 700 ka pamilya ang gilauman nga mahikling karong hapon o gabi. Dugang pa sa MDRRMO Hinatuan nga pipila ka mga barangay sab ang ilang ginakonsiderang flood prone. Ginatun-an sab nila karon ang pagpatuman og preemptive evacuation sa mga coastal barangay. Sara pahimangno sa LGU ngadto sa mga residente nga kanunayon ang pag-igmat og mag-andam na sa ilang mga gamit og gilayong muhikling kung aduna nay abiso ang LGU og ilaha pong awhag nga dili na lang supakon ang preemptive evacuation kung kinahanglan kining ipatuman sa LGU aron sab sa ilang kaluwasan. Sara? Okay, daghang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap. Gilamoy sa kalayo ang anaa sa 1,000 ka kabalayan sa baybayon sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kapin 17 million pesos nga danyos natala sa BFP. Problema sa linya sa kuryente, gitudlong hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita ang daw-dagat nga kalayo sa sunog nga nahitabo sa 4.5 ka hektarya nga residential area nga nahimutang sa baybayon sa barangay Lamnion sa Bungaw, Tawi-Tawi nga nagsugod pasado alas 10 Martes sa gabi. Gilamoy sa kalayo ang gibana-bana ang 1,000 ka mga panimalay nga sagad mga stilt house. Sa laing video sa Philippine Coast Guard, makita ang pagtabang sa mga personahe niini sa mga residente nga apektado, pinaagi sa ilang mga floating asset aron madala sa luwas nga lugar. Gi-priority niini ang mga senior citizen o mga bata. Agad ho tayo nagpadala ng 4 na grupo ng disaster response group kung saan at nagpadala din ho tayo ng 4 na floating asset. May mga tao ho na tumalon kasi ang mga daanan doon sir na so ang ginawa nila dito na sila tumalon sa likod. Ang maong sunog gisaka sa second fire alarm status sa BFP. Napakgang kini sulod sa halos 5 ka oras. Human ang sunog,
mitambad ang mga naabong nga mga kabalayan. Halos wala ka nang makitang bahay, wala ka na rin pong mahagilap na mga gamit doon. Almost sunog po, wala pong natira. Ginasuta pa sa MDRRMO Bungaw ang kinadibukang ihap sa mga magbanay nga apektado nga temporaryong mihiklin sa mga evacuation sites, rescue area sa PCG ug sa isolation facility sa probinsya. Hinuon walay natala nga dunay namatay sa insidente. Ginaberipika pa ang mga nasamdan. Kung reported death, wala. Pero in terms of injury, minor lang. Pero hindi namin na siya nabilang. So mix na yun sa mga responders mismo, pati civilian na tumulong. Sa inisyal nga tala sa BFP Bungaw, miabot sa 17,500,000 pesos ang danyo sa sunog. Problema sa kuryente ang paunang ginalantaw nga hinungdan sa sunog. There is a certain house, may narinig silang tinig na parang spark. And then suddenly, bumulaga na yung apoy. Because yung mga bahay doon were mostly made of light materials, mabilis yan nag-spread. We are still going deeper in our investigation to determine kung ano talaga yung possible cause. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Giling girespondihan sa kapulisan sa Davao City ang usa ka babae human nga matud pa ginapasakitan siya sa iyang langyaw nga karelasyon. Ang duha pulos may bisita lang sa syudad. Nakaalerto si Argil Relator. Ito po namamagato, pinagaganon niya. Dito, ito. Mga bunog og kambras sa nagkaraiyang parte sa lawas ang nahiaguman ni ining 21 anyos nga babae. Human matud pa, ginapasakitan sa iyang karelasyon nga lalaking langyaw. Sumala sa biktima, migawas ang lalaki sa hotel kung asa sila nag-check-in. Busa, gisundan niya kini, apan wala na niya kini naapsan. Dinhi na kini namatikdan sa security personnel sa hotel o report sa tourist police. Makapilang higayon na matud pa nga ginapasakitan sa langyaw ang maong biktima. Apan nahadlok siya sa iyang seguridad ug sa iyang pamilya. Nag-away po kasi kami dahil po meron pong babae. Tapos po nagtatanong lang po ako sa kanya. Tapos bigla po uminit yung ulo niya. Nagganon-ganon na po siya sa kama. Tapos po inaambahan na naman niyo po ako, nasasaktan niya po ako. Tapos ginagawa niya na rin po yun sa Manila, sa akin sa Pasay. Tulo ka adlaw na matud pa nga naa sa Davao ang duha nga pulos gikan sa kauluhan. Pero ano pong ginagawa niyo dito, ma'am, sa Davao? Kukuha po siya ng ID niya po para po China. Gidala sa Women and Children's Protection Desk ang maong babae alang sa dugang investigasyon. Samtang gipangita sa kapulisan ang langyaw. Natay balaod sa Republic Act 9262, which is the violence against women and children. Nani siya imprisonment, ma'am, no? 6 years ang ato ang imprisonment ani. Report na dayon sa ato ang nearest police station or mga yung tabang sa mga tao nga nasa itong palibot. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Aminado ang Philippine Red Cross sa taas nga demand sa dugo sa General Santos City, ilabi na sa mga pasyenteng nagkinahanglan og blood transfusion sa mga ospital. Busa Philippine Red Cross, giawhag ang publiko nga magdonar og dugo sa ipahigayong Kapuso Bloodletting Day karong Biyernes. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Bitbit ang medical certificate sa iyang asawa nga baguhay lang nanganak. Sayo miduaw sa buwatan sa Philippine Red Cross sa General Santos City si Wilson Algarme nga taga-Glan, Sarangani. Kini aron paabuton ang kontak ni ini nga modonar og dugo alang sa iyang asawa. Nakudre karon sir kay may tabang para sa akong asawa sir kay nag-bleeding magud siya tapos need niya nga maabunuan og duha ka bag na dugo karon. So wala nahutdan man daw sila og dugo, gipaabot man ako kung donor sir. Matud sa Philippine Red Cross, ikaduha ang mga pasyenteng nanganak sa mga sagad na nginahanglan og blood transfusion. Based sa data natin, ang pinakamataas ngayon ng mga cases na need ng blood transfusion, ito yung mga dialysis patient. So sa bawat patient, sa bawat request nila is nasa 3 to 4 bags. So then sa mga anak,
And of course, dun sa mga vehicular accident na nangyayari, and dun sa mga dengue patient. Busa aminado ang PRC nga taas ang demand sa dugo sa syudad. Mataas yung demand. So madaming requests ng mga dugo para sa mga pasyente. Imaginein mo sa isang pasyente, ang mga request nila is nasa 4 to 5 blood units. Dugang sa PRC nga kung kanunay ang bloodletting activity, mamahimong makabot ang 1,500 blood units nga target matag bulan. Busag iawhag niini ang publiko nga modonar sab og dugo sa ipaygayong Kapuso Bloodletting Day karong February 6 sa Veranza Mall sa General Santos City. Doon na sa ipaygayon niini sa Ayala Mall, Avrisa sa Davao City ug sa Event Center sa Limket Kay Mall sa Cagayan de Oro City ug ubang GMA Regional Station sa Luzon ug Visayas. Kailangan generally fit ho tayo. Nakatulog ho tayo ng 5 hanggang 8 oras. Hindi ho tayo nakainom ng alak sa araw na yun na mag-donate ng dugo. Bago magpumunta dun sa donation site, kailangan nakakain tayo ng light meal. Huwag lang ho yung mga fatty foods or yung mga mamantikang pagkain. Ang pagdonar og dugo, dunay benepisyo sa panglawas sa mga blood donor. Bilang isang hero or isang blood donor, syempre you make a difference sa community natin dahil nakasave ka ng 3 to 4 lives. Then pangalawa, based on those studies, ito daw yung nagre-reduce siya ng hypertension, nagre-reduce din siya ng cancers, then nagre-replenish yung blood natin. On every donation, mag-reproduce siya ng panibagong cells sa katawan natin. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Patay ang usa ka lalaking rider humad ni bangga sa nakaparada nga skeletal trailer truck sa Davao City kagabi. Sa impormasyon sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gilatas sa rider ang dalang Malagamot, Panakan, Davao City mag-alas 11 sa gabi ug pauli na unta sa ilang balay dihang nabangga siya sa nakaparada nga skeletal o ikog sa tractor head sa mong lugar. Gila lang ang biktima nga si alias Boyet, hamtong ang pangidaron ug residente sa Barangay Ilang. Samtang na ilang driver sa truck nga si alias Julio, 35 anyos, ug residente sa Barangay Tibungko, kinsa mo'y nagbilin sa skeletal trailer truck nga illegal matud pa nga giparada. Sa karon gikusudiya una sa Saksa Police Station ang driver sa truck alang sa tukmang disposisyon. Wala pa kini pahayag. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Gikatingadan sa mga estudyante sa usa ka universidad sa Cagayan de Oro City ang gibabagan nga pedestrian lane at bang sa ilang eskwelahan. Usa ka overpass nga anaadol sa mga lugar mo'y gipanghingusgan nga gamiton sa mga estudyante. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikahibulungan karon sa mga estudyante sa University of Science and Technology of Southern Philippines kun USTP sa Cagayan de Oro City ang pagbutang og steel barrier sa Center Island sa CM Recto Avenue, di nahimutang ang pedestrian crossing sa mga estudyante sa maong universidad. Sumala sa pipila ka mga estudyante nga kini na ang ilang naandan nga tabukanan, butang nga ilang gikatingad-an nga gibabagan kini sa RTA. Dalan gyud siya estudyante, importante gyud na siya nga kuan kay labi na iskan nagay pedestrian lane kuan gyapon ka nang nagyapon kabanggaan. So dapat gyud wala na siya. Ang pipila ka mga estudyante mapugos pagtabok sa tunga nga bahin sa intersection aron malikayan ang maong barikada. Sa advisory nga gipagula sa USTP Office of the Student Affairs, gibabagan matud pa sa RTA ang maong pedestrian crossing tungod sa safety concern. Gihawag nila mga estudyante nga gamiton ang usa ka overpass sa usa ka pribadong mall patabok sa pikas tampi sa dalan. Naaman sab kunoy laing pedestrian crossing nga mamahimong magamit sa unahan sa eskwelahan. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og komento ang Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration apan wala pa kini pahayag. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Gipostpone ang pre-trial sa mga akusado sa flood control scandal nga sila si Sara Diskaya ug ang ubang opisyal sa DPWH Davao Occidental. Ani report. Gipostpone ang pre-trial sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City sa mga kaso batok nila Sara Diskaya, Executive Officer sa St. Timothy Construction nga si Maria Roma Rimando ug ang 8 ka opisyal sa DPWH Davao Occidental. Kini may kalabutan sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug malversation of public funds tungod sa anomalo sumatud pa nga 96.5 million pesos nga flood control project sa Davao Occidental. Sa pagdungog, temporaryong gipagbigyan sa korte ang hangyo sa kampo sa mga akusado nga via video conferencing na lang ang ilang pagtambong sa mga musunod nga pagdungog alang sa ilang seguridad. Gimanduan sab sa korte ang prosekusyon nga humano na ang pagbutang og markings sa mga dokumentong mahimong ebidensya. Ginasulayan sa GMA Integrated News nga makuha ang pahayag sa kampo sa mga akusado apan nagdumili sila. Wala na sab mihatag og dugang detalye ang Visayas Ombudsman. For your attention na nag-focus dun mo sa kanyang corruption cases, but in deference to our central office, we were given orders to let them give mga press releases. Okay. So, I'm sorry, I cannot say anything about the case. Dunggon ang petition for bail nga gipasangat sa mga akusado pagkahuman sa pre-trial. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Duha ka init nga ganap ang mahitabo karong gabi sa GMA Prime. Sa Encantadia Chronicles Sangre, dunay naghulga sa kinabuhi nila Sangretera ug Hara Armea. Andam na ba ang mga Encantadik sa usa ka posibleng pagbiya? At ang iunya pagkahuman sa 24 oras. Samtang sa unang Miyerkules sa Never Say Die, mas migrabe na ang mga expose nga ginapagawas ni Andrew nga gibidahan ni David Licauco ug unsa ang latest sa ginatagong sikreto ni Major Delgado nga ama-ama ni Joey nga gibidahan ni Jillian Ward. At ang iunya pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre. Trending online kining magbarkada nga nakurat sa ilang gisundo nga barkada sa kadaghan o gamit nga daw makig-live-in kanila. Daw nakipag-live-in daw ang usa ka higala ni Yusco Perzel nga si Hart dihang gisundo nila kini sa ginarentahang apartment sa Baguio City. Daw napuno naman god sa gamit ni Hart ang sakyanan dihang gisundo siya sa mga higala aron mag-uban-uban na sa usa ka apartment. Sumala ni Yusco Perzel, managlahi sila og ginarentahang apartment kaniadto. Apan dihang nakakita sila og 3-bedroom apartment, namalhin sila ug ang kuha niya nga video mao daw na ang panahon nga naghakos sila sa mga gamit ni Hart. Naisip daw ni Zel nga i-post sa social media platform ang video dihang mahinumduman ang usa ka trend dihang gisundo sab sa usa ka magbarkada ang ilang higala nga wala mi success sa pakipag-live-in niini. Pero giklaro ni Zel, wala daw gyud nakipag-live-in si Hart. Tungod lang daw sa kadaghan sa gamit nga daw milayas kini, maong daw nakipag-live-in kunuhay. Gikabiliban sab sa mga netizen ang lahi nga level sa ilang friendship. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.